Ronan POV. I knew it. Hindi ako nagkamali sa isa sa mga naglalaro sa isipan ko. Pinayagan kong umalis si Almira sa bahay, at nalaman ko mula sa private investigator na nakipagkita si Almira sa isang babae. Nagtataka pa ako kung sino ang babaeng yun. Ang sabi ng private investigator, para daw nagtatalo ang dalawa, at sa tulong nga ng mga pictures na ipinadala niya, nalaman ko kung sino ang babaeng yun. Amanda, sabi ko na nga ba, magbabayad siya sa mga kasalanan niya. Hindi pa man nawawala ang galit ko, nang ibalita ang bagay na nakapagpagalit sa akin ng sobra, kasabay ng pagkalukob ng takot dahil sa pagdukot ng anak ko. Nagkasabay kami ng parents ko papasok ng bahay, at naabutan namin ang akmang paghawak ni Yaya Celia kay Almira, pero malakas niya itong tinabig sa kamay. Nawala na ata ako sa sarili, at nilukob ako ng galit at nasigawan ko siya. What did you do? Buntis si Yaya Celia, paano kapag napahamak siya sa ginagawa mo? Nai-stress na siya, huwag mo nang dagdagan pa. Wala rin siyang kasalanan. At ano, wala akong karapatan na magalit, dahil may dumukot sa anak ko. Nabigla ako sa sinabi niya pero hindi ko ipinakita. Nilukob ako ng pangamba, nang makita ko ang pagtulo ng luha mula sa mga mata niya. Parang banibiyak ang puso sa nakikita kong kalungkutan sa mga mata niya. Takot siya maging ako. Ayokong may mangyaring masama sa anak namin. Tinalikuran niya ako, pero agad ko ring nahawakan ang kamay niya. Saan siya pupunta? Aalis siya. Hindi pwede. Baka mapahamak siya. Saan ka pupunta? Nakatiimbagang kong tanong. Wala ka nang pakialam doon. Mariin na pagkakasabi niya, bago ako talikuran. Napakuyom ako ng kamao, pero hinayaan ko na lang siya. Sa oras na maging maayos na ang lahat, hindi na pwede sa akin ang ginagawa mo. Subukan niyang umatras at mag-walk out ng ganyan, makikita niya, I will give her a memorable punishment. Napalingon ako kay Yaya Celia. I'm sorry Yaya. Bahagya siyang ngumiti. Okay lang po senyor ito, naiintindihan ko po. Hindi ko na ipagpatuloy ang paghahanap kay Shato, dahil tumawag sa akin si Ivan. May gusto siyang ipakita about sa CCTV sa bahay ni Arnold. Ivan, mabuti at nandito ka na, General. Tingnan niyo po, mabilis niyang ipinakita sa akin ang monitor niya, ito pong video. Pinews niya ang video. Sa taas po may makikitang 3 star, hindi ko po maintindihan kung bakit nagkaroon yan, kaya pinagsawalang bahala ko na lang po. Tapos nag-play ulit ang video, and then may napansin po ako sa bawat segundo ng oras sa video na natampered. Naka-bold po ang mga numero. 9 oras 1 minuto at 2 segundo. 9 oras 1 minuto at 16 na segundo. 9 oras 1 minuto at 22 segundo. 9 oras 1 minuto at 36 na segundo. 9 oras 1 minuto at 43 segundo. 9 oras 1 minuto at 52 segundo. Na ang ibig sabihin ay Amanda. Napakuyom ako ng kamao. Ang 3 star na ang ibig sabihin ay Anthony. Ang 3 star na simbolo sa posisyon ni Anthony. Napatango si Ivan sa akin. Tama ka General. Kaya mo bang madetect kung saan tinampered ang video na yan? Ngumisi siya sa akin, na siyang ikinataas ng kilay ko. Naman General, ako kaya ang pinakamagaling na studyante ni Lieutenant Anthony sa pagtetrace. Lalong tumaas ang kilay ko sa kanya. Talaga lang ha, sa pagkakaalam ko ikaw lang naman ang tinuruan niya. Imingaw siya at napakamot sa ulo. Kaya napangisi ako, General naman. Sinisira mo ang magandang mood ko. Napailing ako sa kanya, bago sagutin ang tawag ng investigator. Naistatwa ako nang ibalita niyang pumunta si Almira sa Tagaytay, sa isang malaking bahay na napapalibutan ng mga armadong lalaki. Hindi ako nagdalawang isip na pumunta doon. Ivan, ready the team? Yes General. Mabilis ang naging mga galaw namin, hanggang sa tumawag ulit ang private investigator, at sinabing nakaalis na si Almira sa lugar na iyon. Ngunit hindi niya ito nasundan, dahil sa biglang pag-alis ni Almira, saka naman ang pagdating ni Amanda, bit-bit ang anak ko. Napatiimbagang ako, at lalo pang binilisan ang kotse papunta sa lokasyon. Naging mabilis ang pagkilos na ginawa sa pagpapalibot ng mga tauhan ko, sa buong paligid ng hideout nila. Ang main na mission ay iligtas ang anak ko, gayon din si Anthony.
Huwag kayong gagawa ng ingay nang hindi sila makatunog. Naging maayos ang operasyon, nakuha ni Arnold ang anak ko, maging si Anthony. Ang hindi ko inaakala na pati pala si Kenny, ay hawak ng babaeng na si Amanda. Ibaba mo na ang baril mo, at sumuko ka na Amanda. Nagdidilim ang mukha ko sa kanya. Napapalibutan namin siya, wala na ang mga kakampi niya, at siya na lamang ang natitira, ngunit hindi kami makalapit sa kanya, dahil ginawa niyang hostage si Kenny, na walang kalaban-laban. Bogbog sarado ito kagaya ni Anthony. At bakit ko iyon gagawin ha? Sabay kaming mawawala ng lalaking to. Natakot ako nang lalong ni Amanda ang hawak niya sa ulo ni Kenny. Hanggang sa magpaputok si Amanda sa amin. Nagtago kami, at hindi magawang magpaputok kagaya ng ginagawa niya. Hindi pwedeng mapahamak si Kenny. Lumabas ako sa pinagtataguan, at itinutok ang baril sa kanya. Ngumisi siya sa akin, kaya napahigpit ang kapit ko sa hawak ko. Nagtatajes ang mga bagang ko sa kanya. Lalo niya pang idinote sa ulo ni Kenny ang hawak niya. Sige Monterosa, patayin mo na ako, pero sisiguraduhin ko na isasama ko ang lalaking ito. Napatingin ako kay Kenny nang umubo ito, dahil sa humihigpit ang pagkakasakal sa kanya ni Amanda. Hanggang sa nakarinig kami ng isang putok. Nanigas ako sa kinatatayuan. Nilukob ng kaba ang puso ko. Hanggang sa sabay na napaluhod si Amanda at Kenny. Mabilis kong pinuntahan si Kenny na umubo. Kenny, Ronan, ngumiti siya sa akin, bago nawalan ng malay. Mabuti na lamang at nasalo ko siya. Napadako ang tingin ko kay Amanda na walang buhay, habang walang tigil sa pagdaloy ang dugo sa ulo niya. Napatingin ako kay Ivan na nakangiti at tumango sa akin. Napangiti na rin ako ng mapagtanto, na si Ivan ang may gawa noon kay Amanda. Gumamit siya ng sniper. Mabilis naming isinugod sina Anthony at Kenny sa hospital. Daddy ko, baby, mabilis ko siyang niyakap. May masakit ba sa iyo? Natakot ka ba? Sinaktan ka ba nila? Umiling siya sa akin, bago yakapin ako sa leeg. Okay lang po ako daddy ko, natakot po ako ng konti lang po kasi alam kong ililigtas mo po ako daddy ko. Niyakap ko siya ng mahigpit dahil sa wakas ay tapos na, ang kailangan ko na lang gawin ay hanapin ang asawa ko. She needs to pay her debts to us. Nang maging maayos na ang kalagayan ni Kenny at Anthony, pinalipat ko sila sa M-Exclusive Island, doon na sila magpapagaling, maging si Shaito ay pinasama ko muna kay mommy at daddy pauwi sa isla. Naikwento na din sa akin ni Kenny at Anthony ang lahat-lahat ng nangyari. Napabuntong hininga ako, at walang tigil ang paghinga ng malalim. It's 2 days pero hindi pa rin nagpapakita si Almira. Nasaan ka na ba baby love? Akala ko hindi ko na siya makikita. Pero nang tumawag si Yaya Celia, at sinabing umuwi na siya ang laki ng tuwa ko. Baby love, the long wait is over. You are mine alone. Muli kong niyakap si Almira sa mga bisig ko. Hanggang ngayon ay tulog pa rin siya sa tabi ko. Hinalikan ko muna siya sa labi, bago ngumiti at pumikit para matulog na rin. Almira POV. It's been 4 months nang bumalik sa dati ang lahat. Paghingi ng tawad, kapatawaran, iyakan, at kasiyahan ang mga nangyari. Natutuwa ako dahil nasa normal na ang lahat. Nasa M-Exclusive Island na rin kami nanirahan ni Ronan kasama ng anak namin na si Shaito. Sabi kasi niya mas mabuting nandito kami dahil mas mapapanatag siya, dahil alam niyang ligtas ang seguridad dito sa isla. Busy ako sa pag-aasikaso sa mga bisita, ito kasi ang araw ng kaarawan ni Shaito. Actually triple celebration kami, dahil 1 buwan nang nakakaraan ng mga anak si Yaya Celia, plus the fact na ipinanganak ang unang babae sa angkan ng mga Monterosa, si Isa Monterosa. Hey brave woman brave love. Nagsalubong ang kilay ko kay Anthony. Isa pa ang lokong ito na walang tigil sa pang-aasar sa akin, dahil nadinig pala niya mula sa chipset sound recorder ang pag-uusap namin ni Ronan. Matapos noon palagi na niya akong inaasar, nakakainis na nga eh. Natanggal na rin pala ang bagay na iyon sa akin, nang malaman ni Ronan. Galit na galit siya, nang makuha nga sa balikat ko ang bagay na iyon, siya mismo ang nagwarak noon. Tumahimik ka Anthony, baka gusto mong ibato ko sa iyo ang hawak ko na kaldero. Hindi niya ako pinansin, sa halip ay tumawa siya ng malakas, kaya napasimangot ako. Saka naman pumasok ang nagdidilim na mukha ni Ronan. Anthony,
Inaasar mo na naman ang asawa ko. Mabilis na tumakbo si Anthony palabas ng kusina, nang makita niyang kumuha ng sandok si Ronan, at handa ng ibato sa kanya. Natawa ako sa reaksyon ni Ronan, kaya nakasimangot na humarap siya sa akin. I'm jealous. Napatawa lalo ako sa kanya, bago lumapit at niyakap siya pero nakatunghay naman ang mukha ko sa mukha niya. Huwag ka nang magselos, wala ka naman kasing dapat ikakaselos. Kahit na, ayokong nakikita na inaasar ka niya. Lalo akong napatawa sa kanya. Ewan ko sa iyo, nakakainis. Pati si Kenny mas naging close niya pa. Ayaw mo nun. Marami ng friends ang kuya ko, mga bigatin pa. Napakamot siya sa batok. Sige na nga, napanguso siya, kaya napatawa ako. Nagsalubong ang kilay niya. Baby love, kanina mo pa ako pinagtatawanan, although gustong gusto ko na palagi kang nakatawa. Ang kaso lang ako naman ang naiirita, dahil alam kong tumatawa ka kasi naiinis ako. Ang cute mo po kasi. Fair na nga, nagtaka ako nang hilahin niya ako paakyat sa taas. Teka, saan tayo pupunta? Birthday ni Shato, at baka hanapin nila tayo sa party. Makakapag-ante pa sila pero ako hindi na. Nagtataka ako sa sinasabi niya. Hindi makapag-ante saan? Ngumisi siya sa akin. Siyempre ipupuslit natin ang sexy time. Nanlaki ang mga mata ko at nagpumiglas, pero wala na talaga akong nagawa nang hilahin niya ako papasok sa kwarto namin. Hinhila niya ako papunta sa kama, at halos manuyot ang lalamunan sa ginawang pagsigaw, dahil sa pagkagulat nang biglaan niya akong hilahin pabagsak sa kama. Ako ang nakapabigat sa kanya, pero kalaw na ipinagpalit niya ang pwesto namin. Ngumisi siya bago ako halikan ng mabilis sa labi. Namungay ang mga mata niya. I love you baby love. Napangiti ako bago hawakan ang pisngi niya. I love you too Ronan, my baby love. Iniangat ko ang ulo ko at ako na mismo ang humalik sa kanya. That moment na puno ng ingay, kasiyahan, kapanabakan, at pag-iisa naming dalawa ang buong sulok ng kwarto. Wala na akong mahihiling pa. Ang mabuhay na kasama si Ronan at Shato, ang siyang layunin ko na lang sa mga oras na ito. I love them, both. I Almira Monterosa, the wife of Ronan Levy Monterosa, I swear to love my husband and child for the rest of my life until death. This is our story, I escaped but he catch me. He owned me, I am property of Ronan Monterosa. Nagulat ako nang biglang bumukas ang pintuan ng master bedroom namin ni Ronan. Pumasok ang 8 taong gulang na anak namin ni Ronan na si Shato. Napanguso ako nang makitang madilim ang mukha niya. Kamukhang kamukha talaga nito si Ronan. Baby, what's wrong? Mariin niyang kinagat ang labi. Nakakainis si Isamari, mommy. Si Isamari ay anak ni Yaya Celia, 4 years old na ito, just like the age of the only princess, which is Isa Monterosa, ang pinsan ni Shato. Bakit? Nagtataka kong tanong pero hindi siya sumagot. Baby, bata pa ang anak ni Yaya Celia mo, kaya huwag mong papatulan. Mommy nakakainis naman kasi, sabihin ba naman na may bato daw sa siko ko? Buto ang nandito at hindi bato. Napatawa ako sa pag-acting niyang pagpapakita ng siko. Napasimangot siya nang makitang tumatawa ako. Mommy, nakakainis naman Hayaan mo na kasi. Bakit ko hahayaan mommy? Perkit siya malambot at masarap yakapin, aasarin niya na ang siko ko. Nagulantang ako sa sinabi niya. Nanlalaki ang mga mata ko sa pagkagulat, yakapin. Malambot, Shato. Ngumiwi siya kaya pinanlakihan ko siya ng mga mata. As if on cue, pumasok sa kwarto si Ronan na galit na galit. Shato, what did you do to your Yaya Celia daughter? Napaawang ang labi namin ni Shato sa pagpasok ni Ronan. Halo-halo ang nakikita kong emosyon sa mukha niya, kaya napakunot ang noo ko. Galit ba siya o ano? Galit ang boses niya, pero parang nagpipigil ito ng tawa. Tapos ang mga mata niya, para bang amuse na amuse siya sa isang bagay. Nagtatakang napatingin ulit ako kay Shato. Shato, anong ginawa mo? Napangiwi ito at napakamot sa buhok. Kasi mommy, naiinis ako sa kanya, kaya, hindi ito nagsalita, sa halip ay si Ronan ang nagsalita na siyang ikinamilog ng mga mata ko. He kissed her. Shato, sigaw ko sa kanya. Ngumisi si Shato sa amin, bago tumakbo ng mabilis palabas sa kwarto.
Akmang hahabulin ko ito, nang harangan ako ni Ronan. Pinanlakihan ko ito ng mata. Tumabi ka dyan, nang gigigil kong sabi sa kanya. Ngumisi si Ronan. Later baby, ako muna ang bigyan mo ng pansin. Pinanlakihan ko siya ng mga mata, bago hampasin sa dibdib, kaya napangiwi siya. Manang-mana talaga sa iyo ang anak mo. Mapagsamantala, hamalakhak ito bago ako yakapin at halikan sa leeg. Baby love, I miss you. Napalunok ako nang biglang nag-init ang pakiramdam ko. Tunaka-naka itong humahalik, hanggang sa makarating sa labi ko, at bigyan ako ng malalim na halik. Diyan ka magaling, ang mangakit. Ngumisi siya sa akin, kaya napanguso ako sa kanya. I love you so much Ronan. Ngumiti siya sa akin. And I love you more, my beautiful wife. Sa mga bagay na nangyari sa akin, ang pagdating ni Ronan ang pinakagusto ko sa lahat. I love him, he loves me, and we love our only son. No one can separate us. This is our story, fast but long-lasting. I am certified property by Ronan Levy Monterosa. Shaito Levy Monterosa POV. Sunod-sunod ang mura ko, nang marinig ang nakakarinding boses na yun mula sa malayo. Kasalukuyan kaming nagpapaligaw ng mga kabayo ni Liara. Liara, tara mamasyal tayo. Masayang sabi ni Isamari kay Liara nang makalapit siya sa amin, para siyang bata na may patalon-talon pa. Kung kumilos ay parang bata. 18 na pero parang kinder pa rin. Hoy Bansot, kung wala kang magawa huwag mong idamay si Liara sa pagiging tamad mo, kitang may ginagawa kami. Hindi ko maiwasang pagkunutan siya ng noo, dahil nakakairita talaga siya. Hoy, ikaw na thunders ka, day off ngayon ni Liara sabi ni Aling Rose. Kaya wag kang ipal, thunders ka na napatol sa bata. Napatiimbagang ako at madilim ang itsura na hinarap siya. Bansot ka lang pero matanda ka na, isip bata. Sinaman niya ako ng tingin. May kung anong kuryente ang nasa pagitan ng mga titigan namin. Kapwa bakas ng pagkadisgusto. Ganito kami lagi kapag nagkikita. Kaya lalo akong naiirita sa kanya. Naputol ang titigan namin, nang tumawa ng malakas si Liara. Para siyang baliw sa kakatawa. Halos mamatay-matay siya sa kakatawa. Stop it, you crazy moth. Bulyo ko sa kanya, na lalong ikinalakas ng tawa niya, habang nakaturo sa akin. Ano bang problema ng kamoting to? Napahawak pa siya sa tiyan kakatawa. Malala na ang isang ta. Anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Isamari. Kasi ano teka, wait. Insane. Inis na asak ko, pagkatapos kinuha ko ang timba, na may sabon at tubig bago umalis. Hanggang sa pag-alis ko, ay rinig ko pa rin ang malakas na tawa ni Liara. Malala na talaga ang babaeng yun. Bago tuluyang mawala ang pandinig ko sa kakatawa ni Liara, narinig ko pa ang sigaw ni Isamari kay Liara. Malala ka na, ba't kaya di ka magpa-mental? Yeah right, she needs that. Dumiretso ako ng kusina, nang makapasok ako sa bahay. Gutom na ako, idagdag mo pa ang pagod sa pagtakbo ko. Nang makapasok ako sa kusina, si Mommy ang naabutan ko. Humulik ako sa pisngi niya at bumati. Hi Mom, baby ko, mabuti naman at umuwi ka na rin ng bahay na mimiss na kita. Napatawa ako nang para siyang bata kong ngumuso. Mom, hindi na po ako bata, para tawagin mong baby. Still, you're my baby boy. Yeah. Samubo ako ng cookies na tapos nang maluto ni Mommy. Mom, akyat muna ako sa taas. Sige. Ay wait. Pakisabi naman kay Isamari na tawag ko siya, kapag nakasalubong mo siya Natigilan ako at nagsalubong ang kilay. Isamari. Kumunot ang noo niya sa akin. Yes. Si Isamari, anak ni Yaya Celia mo. Nalukot ang mukha ko. Anong ginagawa ng babaeng yun dito, at wala sa hasyenda ni Errol? Baby naman niyaya ko dito sa Isamari, namimiss ko na ang batang yun. Napailing ako, fan na fan talaga ni Bansot ang mommy ko. Bahala na, ipinagsawalang bahala ko ang hindi ko pagkasalubong sa Bansot na yun. Mabuti nga at hindi dahil ayoko siyang makita. Napatigil ako sa paglalakad, at nalukot ang mukha. Bakit nakabukas ang pinto ng kwarto ko? Sabi ko naman sa kanila, walang papasok sa kwarto ko. Naglagay na nga ako ng karatola dyan. Mabilis akong pumunta sa pinto ng kwarto ko, para lang matulos sa kinatatayuan ko.
Si Isamari, nasa loob ng kwarto ko. Para itong naestatwa sa itsura niya, nakaawang ang labi, bakas ang panlalaki ng mga mata sa gulat. Nagtaka naman ako sa reaksyon niya, hanggang sa inilibot ko ang paningin sa bawat sulok ng kwarto ko, saka ko pa lamang natandaan kung ano ang meron sa loob ng kwarto ko, kung bakit ayaw na ayaw ko na may taong papasok sa kwarto ko, kahit pa si mommy at daddy pa yan. Nandilim ang mukha ko. Tumikim ako para kunin ang atensyon ni Isamari. Saka pa lamang siya nagising sa pagkakatulala. Gulat ang mababakas sa mukha niya nang makita ako. Shaito. Didn't I put a warn in my door? It says do not enter, nakakamatay. Shaito, sorry kasi aalis na ako. Nakakalokong ngisi ang ibinigay ko sa kanya. Sa tingin mo makakalabas ka pa ng buhay sa kwarto ko, matapos mong makita kung ano ang meron dito. Hindi ko naman alam. Saka bakit ang daming mga pi? Enough. Binigyan ko siya ng nakamamatay na tingin. Soundproof ang kwarto ko, kaya walang makakarinig sa amin. Sinarado ko ang pinto at nilak. Nagmistulang gabi ang loob ng kwarto ko, kahit patanghali pa lang. Shaito. Dahan-dahan akong naglalakad papunta sa kanya, habang siya ay panay ang atras. Ngumisi ako, ito bagay sa mga kagaya mong pakialamera. Hindi mo ba alam na masama akong magalit? Nagtitimpi lang ako sa'yo, pero sinagad mo na ang pasensya ko. Please, nakikiusap ako, lalayuan na kita. No, mali, hindi na ako magpapakita sa'yo, just please pakawalan mo na ako. Pakawalan, napatawa ako sa kanya. Too late for that babe, nas agad mo na ang pasensya ko sa'yo. You can't do anything but to follow me. You're my slave prisoner, and my toy now. You cannot escape in my arms. You are now belong to my paradise. Too late to escape. You are now trapped in me. Ihesa Martin POV. Napasiksik ako sa gilid ng kama, kahit giit na ako sa pinakadulo. Nagsimulang magpanak ang kaloob-looban ko, nang makarinig ng mga yabag ng paa. Nandito na naman ba siya? Sasaktan niya ba ako ulit? Hindi na ba talaga niya ako mapapatawad? Lalatiguhin niya ba ulit ako? Ayoko na. Napapagod na ako. Wala akong kasalanan, hindi ako lumabas, hindi ako tumakas. Hindi ako nagpasaway. Nagsimulang gumilid ang mga luha ko, at hindi maiwasang kumawala ang iilang hikbi. Mabilis kong tinakpan ang bibig, at pikit matang yumuko nang marinig ang pagklik ng pinto, katunayang nagbukas na ito. Narinig ko ang mahinang pagsara ng pintuan, pero hindi ko pa rin iminulat ang mga mata. Pinapakiramdaman ko ang paligid, ngunit nagdaan ang ilang minuto, wala pa ring nangyayari. Walang bulyo, walang paghatak sa braso, walang paghagupit ng santuron, at hindi sa lahat walang pagsabunot sa buhok na usually ay nangyayari. Mabilis akong napamulat at tumunghay sa taong nakatayo sa harapan ko, at may awa ang mukhang nakatitig sa akin. Napasinok at hikbi ako, tuluyang kumawala ang mga luhang naipon. Mabilis ang kilos ko, at lumundag sa lalaking nasa harapan ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi siya tumugon, alam ko dahil galit siya sa akin, pero kahit kunti ay may awa pa siya sa akin. Sapat na iyon para kahit papaano may maramdaman akong kakampi, dahil sa mundong ito alam ko sa sarili ko na ni isa wala na akong kakampi, mag-isa na lang ako. Kasalanan kong lahat. Kuya Euthes, he patted my head as if he was telling me, that's it, okay. Mapait akong ngumiti. Until now, wala pa rin siyang balak na kausapin ako. It's been 2 years pero parang kahapon lang. I used to be their princess, but now I become their trash. Kuya, please tulungan mo akong makaalis dito. Pangako, nangangako ako na hindi na ako magpapakita. Nagtama ang paningin namin. Sa malamig niyang titig, sa madilim na mukha, at mga bagang na nagtataghis. Sa unang pagkakataon ay nagsalita siya na ikinasinok ko. Shaito won't allow you. You know him, you better stay here. Between you and Shaito, of course I rather choose my cousin over to a woman like you. Napaatras ako sa sinabi niya. Nahintatakutan ako at nanigas sa kinatatayuan. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ko, para akong aatakihin sa mabilis na pagtibok nito. Kuya, tinalikuran niya ako kasabay ng pagtulo ng panibagong luha sa mata ko.
I came here to visit you, and now I'm satisfied to see you miserable. Yumugyug ang balikat ko sa sakit na pinaparamdam niya sa akin. Napasalampak ako sa sahig, nang makalabas siya sa kwartong naging kulungan ko. May pag-asa pa ba? Hanggang kailan ako magdurusa sa bagay na inaakala nilang mali sa akin? Wala akong magawa, wala, kundi damhin ang katangahang ginawa ko. Katangahang habang buhay kong pagbabayaran. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakasalampak sa sahig at nakatulala. Basta namalayan ko na lang gabi na. Ni hindi ko nagawang galawin ang pagkaing inihatid ng katulong. Tatakas ako sa unang pagkakataon. Buong pasya kong saad sa sarili. Kahit nanghihina ang mga tuhod, pinilit ko pa ring tumayo. Kung hindi ngayon, kailan pa? Mas mabuting ngayon habang nasa Manila pa si Shaito. Dahil sa kalaliman ng gabi, walang makakakita sa kanya, dahil tulog na ang mga tao. Dahan-dahan akong naglalakad at nagmamasid sa bawat sulok para makasigurado na walang tao. Halos magdiwang ako nang makalabas ako. Kunti na lang makakalabas na ako. Gate pa, ay hesa isa na lang malaya ka na. Mabilis akong tumakbo papunta sa gate, dahil malayo-layo ito at kailangan pa ng kotse, or anything na sasakyan para makapunta sa mansyon. Hoy, anong ginagawa mo? Tumatakas ka. Nanlaki ang mga mata ko, nang may sumigaw mula sa likuran. Umugang ang malakas na tunog sa buong paligid, senyales na may nakapasok na kung sino. Ang kaibahan lang ngayon ay walang nakapasok, kundi umugang ito dahil nakatakas ako. Nabalot ako ng takot, at nagsimulang tumakbo ng mabilis. Parami ng parami ang humahabol sa akin, hanggang sa mabangga ako mula sa harapan, dahil sa hindi ko pagtingin dito at pag-antebay sa mga humahabol sa akin mula sa likuran. Para akong isang bagay na natamba. Napadaing ako dahil sa naitukod ko ang kamay sa semento. May mga paang huminto sa harapan ko, at ganoon na lamang ang takot ko, nang magtaas ako ng paningin sa taong iyon. Madilim ang mukha niya, para siyang isang halimaw na kakain ng tao sa sobrang talam ng titig niya sa akin. Umupo siya at pumantay sa pagkakasalampak ko sa simento. Where do you think you're going? Tatakas ka. Tatakasan mo ako. Nahintatakutan ako at paulit-ulit na umiling. Sa tingin mo makakaalis ka sa akin. Sa tingin mo makakatakas ka. Then think again. Napaigik ako nang sabunutan niya ako, at ilapit ang mukha ko sa mukha niya. Today is your birthday, right? Napaawang ang labi ko. Napatulala ako sa kanya, lalo na nung umisi siya. Birthday? I don't know, ni hindi ko nga magawang matingnan ng oras, kalendaryo pa kaya. Pero kahit ganoon mapait pa rin akong napangiti, dahil naaalala niya pa ang araw ng birthday ko. Congrats, you're finally a lady. Happy 18th birthday. Inilayo niya sa akin ang mukha niya, at pinabaling-baling ang ulo kaliwat kanan, na parabang pinapalagatok niya ang leeg. Let's go. Habang nakakapagtimpi pa ako. Nagtiimbagang siya. Napadaing ako sa lakas ng paghila niya sa akin patayo. Wala siyang konsiderasyon na marahas akong hinhila. Mabilis ang mga hakbang ni Shaito, kaya halos magkandapod pa ako sa paglalakad, dahil sa paghila niya. Bahagya akong napasulyap sa mga gwardya at katulong na nagising na, at pilit na humabol sa akin kanina. Kapwa sila mga nakayuko at takot kay Shaito. Sa kalagitnaan ng pagkakaladkad niya sa akin, bigla niya akong binitawan at huminto. Napahinto rin ako at napaatras nang biglaan siyang humarap. Natakot ako sa ngising nakapaskil sa mga labi niya, dahil alam ko, kapag ganyan siya, may gagawin siya. Bakit? Sa nanunuyong lalamunan, nagawa ko pa ring magtanong. Oh, I forgot my gift. He smirked. Gift? Anong? Napasinghap ako sa biglaang aksyon niya. Hindi ko natapos ang sasabihin. Natuod ako at napatulala. Bumilis ang tibok ng puso. Napakapit ako sa damit niya, nang hapitin ako ni Shaito sa bewang, at ilapit palalo ako sa kanya. Hinawakan niya ang batok ko, para mas marubduban niya akong mahalikan. Gigil na gigil siya sa bawat halik at paglapat sa labi ko. Napasinghap daing ako dahil sa mahapdi na at mauubusan na ako ng hininga. Pilit ko siyang itinutulak pero nawalan ako ng lakas. Nang bitawan niya ang labi ko, pinasadahan ni Shaito ang kanyang labi ng isang mabilis na pagdila. Tipong nasarapan siya. A shock was written all over my face.
while him, a satisfaction and contentment can be seen in his face. A trash like you has a sweet lips and I like it. I used to be his princess. I used to be his favorite person. I used to be his cutie pie. He used to be my Prince Charming. He used to be my savior. He used to be my knight and shining armor. And he used to be my soft drink. But now, everything changed. He turned into a monster. No, I turned him into that. He's a monster. He imprisoned me. He caged me. That's because of what I did. When I hurt her, I hurt my sister. My loving sister is Mary Martin. And now, I don't know what will happen for the rest of my life. I am living miserable in a world where Chateau Levi Monterosa does exist.